So, kung merong mangyari na di tama sa mga rally at ginamit ang armed forces at PNP. Ito yung sa PNP. Pakinggan nyo ho, Pakinggan nyo. May banta din, pati sa Armed Forces of the Philippines. Hindi tama at nagpagamit kayo, tatayo ang FGF. Ay, tatayo ang ethics ni Dado. Tatayo ang FGF. Game. Na, gusto nyo magpatayan tayo, mag-awayan tayo. Grabe, ano? Paano kapag tinapatan to ng tangke? Si Dado, gusto mo pala kaming kalaban, ha? Sa ngalan ng bansang Pilipinas upang maging mapayapa. Eto, tatapatan ka namin ng tangke. Go ahead, magpatayan tayo. Hindi pwedeng. AFP, General Bronner, may sinasabi, go ahead daw. Magpatayan daw ang AFP. At ang ano yung grupo ulit nila? FGF. Ibang klase si Dado. Umiral ang mali. Hindi pwede. Inday Sara, hindi daw pwedeng umiral ang mali. Kailangan daw, ipaliwanag niya. Dado, ipaliwanag, Yun, hindi pwede. Walang diskusyon. Inday Sara, hindi daw pwedeng walang diskusyon at walang katanungan tungkol sa confidential fund. Kinakalaban ka na ni Dado, Taong bayan ang masusunod. Taong bayan. Ang gusto po ng taong bayan, ipaliwanag ng vice-presidente yung tungkol doon sa confidential funds. Aba, kinakalaban ka talaga, BP, Abla-abla kayo na nga nagdakaw, kayo pa yung maraming cheche-boreche. Nagagalit sa iyo, Inday Sara, sinasabi, kayo na nga yung hindi maipaliwanag yung confidential funds. Tapos kayo pa yung may papunta-punta doon sa mga press conference, tapos tetegihin ng Pangulo, ang asawa ng Pangulo. Nakita niyo ho, mga kababayan, bawat salita, bawat sentence nung kanilang sinasabi, bumabalik ho sa kanila. Patuloy mo pa nga, Dads. Pa yung may katwiran. Ipaglaban mo. Channel 9 yun dati, di ba? Kapag may katwiran, ipaglaban. Maggago. Animal kayo. Kayong mga Pilipino naman, na tahimik. Kayong mga Pilipino na takot. Duwag kayo nagkakaganyan ng bansa natin. Nagagalit to sa mga Pilipinong hindi sumasali sa kanila. Duwag ang tawag nila kapag hindi sumali sa kanila. Anyway, mga bossing, nasa na ba tayo? Doon sa eto na yung sasampalin yung mga congressman sa Luneta, no? Dakuin natin yung PNP. Eto yung PNP, mga boss. Sabihin so pangalawa kayo sa politika, sino pa kayo? Nagdedelikado na kayo. Bilang na nga araw niya bilang na kayang araw. Sino kaya yung sinasabihan ng bilangang araw nito si Dado? May marami pa akong gusto sabihin So pangalawa na... Pihin mo lang dyan! Pakikinggan namin. Na panggalingan ng hudyat. Nakalimutan mo. May hudyat nga pala. Huwag nyo kakalimutan yung hudyat, mga bossing. Pagbilang kung 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3, hudyat! Taguan na. Kaya baka, ready, get set, go! Yun ang hudyat. Hindi, ang hudyat daw po, kapag kami sinaktan daw sa kanila. Ang hudyat daw ho, mga bossing, kapag may idinimanda sa kanila, etc., etc. Game. Tuloy. Maingay kasi. Yung pangalawa na panggagalingan ng hudyat ay pagka may nangyari na hindi tama. Talagang may hudyat mga kababayan. Pag may nangyaring hindi tama. Kunyari, may nagrarally. May INC rally. May rally ng FGF. May rally ng FGF. Nakita na nagpatawag ng rally ng FGF si Dado. Tapos mag-isa lang siyang pumunta, mga tao, kababayan natin, regardless kung ano yung side nila. Pagka tirantado at binanatan,
Hindi tama na yon. People are just expressing their rights, their Kayo lang naman yung laging ganyan. Di ba? Kayo lang yung laging nananakit. Kayo lang yung laging may pagbabanta. freedom of Sabi ni Tarlac Times, di kaya siya ang inutusan ni Sara para itegi ang first couple. Yun din ho ang iniisip natin, mga kababayan. At pangalawa ho, iniisip ko din, no? Hindi kaya may kinalaman itong si Dado doon sa pagkamatay ho nung sino ba yun? Amigo ng bayan. Kasi sakto ho, no? Nagsabi yung amigo ng bayan, ako ay susuporta na kay PBBM. Di ho ba? Tapos pagkatapos ho nun, binengbeng ho sa loob ng bus. Pagkatapos ho nun, nagsalita si Dado, kayong mga BBM vloggers, tetegihin namin kayo. Diba? Tegihin na lang natin yung mga yan. Sabi, di ba? expression. Now that we are here, FGM. kung walang ginagawa ang AFP at saka PNP, sinabi ko sa inyo, Yan. you are facing the threat or the challenge of obsolescence na walang tiwala na tao, mawala kayo sa pananaw ng tao. Walang asahan. Na-experience namin yan noong 1980s, no? 1986. So huminto ang utak mo noong 1980s, noong 1986. Kaya puro parang laging may gera sa utak mo. Maestro Paul, shoutout po sa inyo. With love. Yan ha. Buti pa si Maestro Paul naka-thumbs up na Salamat po. Tuloy ko, Dado. Napipigil yung pagtawa namin sa iyo 86, 83 to 86. Nang wala na, ang abuso na noon, maraming mga ganap-ganap noon, ang mga tao kumiling sa NPA. Doon naniniwala, wala na AFP at PNP. Abusado. Yun yung dating. Kaya pumasok yung RAM. Para pumasok. Wala na daw pong tiwala ang mamamayang Pilipino sa AFP at sa PNP. Kaya pumasok na daw po yung RAM. Pumasok na daw po yung vodka. Pumasok na daw po yung Red Horse. Yun. Nag-inuman na lang daw po sila. Kaya ang vlog ni Dado, parang laging lasing ho. Nandiyan, pumasok na yung RAM. Pumasok na yung whiskey. Pumasok na yung Red Horse. Pumasok na yung tequila. Ayun, at nag-inuman na lang po sila bago mag-vlog si Dado. Kaya po ang vlog ni Dado, parang laging lasing. Bago. No. Wala nga yung RAM. Wala. Wala. Hindi lasing. Pagka wala yung RAM, hindi lasing. Di ba? Kaya nga sinasabi ko, AFP, PNP, sa tagal-tagal ninyo na mag-isip ng tama sa pero mo, yung AFP at PNP pa ang napagsabihan na matagal mag-isip ng tama. Kababayan. Eto, kada vlog, parang wala hong tama, no? Kada vlog ho, mga bossing, parang may tama. Diyos ko. Tuloy mo nga. Tagal-tagal ng mga commander ninyo na mag-isip ng tama at nagpumapayag pa kayong gamitin kayo sa masama at para ipagpatibay ang ginagawa ng administrasyon na pagnanakaw. Saan ebidensya? Wala. Nasabi ko lang. Hindi kayo kumikilos, tayo nawawala yung tiwala ng taong bayan sa inyo. In a meeting, sinabi ko nga, bakit ba kayo anong-ano sa AFP tsaka sa PNP na manguna? Hindi naman manguna. Nasabi nga, ano na ba topic ni Dado? Mangunguna sa AFP. Sino yung mangunguna at uunahan ng kilos ang AFP at PNP? Sino yun? We are apolitical. We will uphold the Constitution. We are not loyal to the President, but we are loyal to the government. Alam niya yan. Kung kumilos kasi kayo noon, AFP, PNP. Ayan. Pinagsasabihan ni Dado, pinapagalitan yung AFP at PNP. At kayo nagpagamit kay Tambaluslos.
o kung kanino man, hindi nawala yung ginto. Nang usapan nyo, nasaan yung pinagbila ng ginto? May ginto na. Yamashita ba yan? Yung pa din Talyano Gold. Hindi pa din nakaka-move on yata si Dado. Pinatitirang ginto. Hindi nawala yung PhilHealth. Na hindi, nandiyan pa din naman ang PhilHealth 60 billion. Naharang ng Supreme Court, 90 billion yung transfer, naharang yung 29.9 billion, 60 billion na ilipat na. Ang Pilipino, mabagal magreklamo eh. Ayun. Hindi. Kasi kayo, yung nirereklamo nyo, wala naman sa lugar. Nailipat yung 60. Ngayon, pinababalik ng Supreme Court. Ang tanong, nasa na? Hindi pa binabalik. So bakit kinakailang umutang para bayaran yung 60 billion na yun, ibabalik sa PhilHealth? Tapos zero budget pa ang PhilHealth ngayon. Ulit-ulit naman yung zero budget na yun. Diyos ko po. Sandamakmak ang pondo ng PhilHealth dahil nga sila ay nag-ipon. No, na dapat sana, sabi, si Doc Willie alangan naman mas alam mo kay Doc Willie yun. Si Doc Willie ang nagsasabi, dapat nababawasan lagi yan kasi ginagamit doon sa kanilang mga miyembro. Yung sa kanila, hindi daw naiipon. Ang naiipon lang, iniipon. Kaya madami ang natetegi, kakaipon. Si Dado, paulit-ulit, zero budget ang PhilHealth. Zero budget ang PhilHealth. Tapos yung budget natin, 4.5 trillion lang dapat ang kinikita talaga natin, 4.5 trillion plus minus. Tapos ang budget natin yan, 6.375. Gano'n naman din kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Kung di ako nagkakamali, parang yan, binalita ni Ted Filon yan eh. Sabi ni Ted Filon, grabe na ho! 1.3 billion ang deficit, no? Ng gastos natin kesa sa kinikita ng Pilipinas. Pag nag-research ho kayo, mga kababayan, kay Digong, umabot ng 1.7 billion. Mas malaki pa din yung kay Digong na deficit. Ibig sabihin, mga bossing, dito, yung, actually, kada administrasyon may ganyan naman ho no? Hanggat hindi tayo nakakaangat, hanggat hindi tayo nakakabalik talaga, mga bossing, lagpas pa din po yung gastos natin. Kaya lang, ito, hanggang 1.3, 1.2. Kaya Digong umabot 1.7 pa nga ho Di ba, One Talk PH, ayan, pakisuportahan po yung kapatid natin na si One Talk PH. Isa din po na nakasuporta sa gobyerno ng Pilipinas at kay Pangulong Bongbong Marcos. One Talk, mag-iingat ka. Baka nasa listahan kandidato. Trillion for 2025. Ano ba kayo? Hindi ba kayo mga bopol kayo sa mathematics? Alam nyo na. Alam namin, 1.7 yung billion, yung kay Digong. Nung siya ay nakaupo.